Si? Ha? Sino? Ako, di ba? Kasabi ko. Hindi, si Pablo. Saint Paul. Sabi, I fought a good fight. No? Nakatago siya. I have finished the race. I have kept the faith. No? Amen? Bakit? Kasi minsan hindi naman natin alam hanggang kailan ang buhay natin. Amen. Amen. Kaya kalipitin mo yung katabi mo. Tanungin mo, hanggang kailan ka ba? Hanggang kailan ka? Si Lord lang nakakalaman. Amen. Hindi mo alam ano? Imagine, di ba? Nabalikaan mo sa Air India. India. Di ba? Opo. No? Biruin nila yung pasahero 240. 200. Ilan na nakaligtas? Isa. Just imagine that isa lang nakaligtas. Tapos parang nasugat-sugat na siya. Parang lumabas na siya. Parang pelikula, di ba? Ay, ibig sabihin ng kapatid, parang hindi niya patay. Amen? Amen. Grabe yung lahat ng tao doon, no? Patay. Yung talagang nag-iisa na yun? Nakaligtas? Tumalon ba? Sa ere pa lang. Fire exit. Paano ba Sister Telo niya? Ano naman? As meron pa isa. Nabalitaan yun? Na-late siya. Na-late siya. Ba't siya dapat nakasakay? Galit na galit po siya sa driver niya. Kasi malayo pa siya. Mapinagalingan na late siya. Kaya minsan maganda rin na yung late eh. Sinig na late. Pero, meron doon, dapat sa 16 siya lilipad. Sa June 16. Kasi, in advance lang niya, nakasakay tuloy siya ng June 12, which is yung bumagsak. Kasi gusto yung i-surprise yung kanyang asawa yung birthday. Amen? Amen. Ngayon, yung surprise nga, kasi wala na siya. So, hindi natin alam ang buhay ng tao kung kailan. Amen? Amen. Mahal mo na, nag-uusap tayo, tapos biglang, namasama. Di ba? Amen. Yung mga medical students na tinamaan, nabalitaan niyo naman yun. Meron doon magkaibigan, dalawa sila. Medical students, mga Indians. Ngayon, diha sa cafeteria sila, kumakain sila. Kung sabi niyo sa kasama niya, hindi siya matalino eh, sabi nga niya. Parang, basta magaling siya sa medical student, di ba? Sabi niya, sige, mauna ka na. Pinauna yung kasama niya. Sabi niya, maghuhugas na ako ng kamay. Pinauna yung kasama niya, yung after 2 minutes na una yung kasama niya, bumagsak yung aeroplano, tinamaan siya. So siya yung namatay. No? Naghugas. Sabi ko, minsan dapat huwag na tayo maghugas ng kamay. And then, giving aside, hindi natin alam kung kailan. Hello? Itong race na sinasabi natin, hindi natin iba-ibang kwento ng buhay. Yung katabi mo, hindi mo rin alam ang kwento ng buhay niya hanggang kailan. Diyos lang ang nakakaalam. Amen. Amen. At hindi ito mabilisan. Sino ba yung nagmamadali na rito? Merong kwento, meron isang Amerikano, isang Afrikano, at isang Pilipino. Dinando sila sa isang race. Ngayon, di pa pinisan sila, ano po? Yung Amerikano na una, itakbo siya. Alam niya, sobrang takbo niya. Ang bilis na nila. Habang tumatakbo siya, nakita din may umuusok pa doon sa paa niya. May ganun kabilis. Sa oval, so ang bilis-bilis niya. Yung nauna. Pangalawa, may African. Tumakbo siya, ang bilis din. Alam niya, sa sobrang bilis niya, umapoy yung mga sapatos niya, umapoy. Tapos nagparka ng itim. Ngayon, itong Pilipino na, tatakbo na, no? Di nakaganito siya, oh. Tignan niyo, ganyan, no? Tapos sabi, 1, 2, 3, boom! Tapos na. Isa pa. 1, 2, 3, boom! Tapos na. Ano nangyari? Tapos sobrang bilis niya, nabunggo niya sarili niya. Nabunggo niya yung sarili niya. Sobrang bilis. Ang buhay hindi pabilisan.
mga kapatid. Amen? Amen. Ang importante dito yung minanamnam natin, bawat buhay mo natin, bawat minuto ng buhay mo, binibigyan mo ng importansya. Hello? Hindi yung alam mo, minsan, ang tao din mo, pag-isip ko na sa umaga, mukhang pagod na. Totoo hindi. Sino na yung katabi mo? Maganda pa ba? Kasi, may isang, ano yung pag-aralan nyo, no? Bago tayo sa topic, na tayo mag-topic. Hindi, kaya lang dito kasi masyado lang ako na ano ngayon sa mga nangyayari sa mundo. Yung Iran sa Iraq, wala nang ginawa, kung yung magantihan. Amen? Amen. Yung US, yung maintindihan, wala nang gusto papasukin sa bansa nila, kundi mga sarili nila. Amen? Eh ngayon, magtataas na ng mga gasolina, kasi nga, may Iran-Iraq war. Amen? Amen. So, hindi natin alam. Yung sa Japan, yung mga tao ayaw pumunta ng Japan sa July. Bakit? May prediction. Kaka-earthquake daw po. So, gusto yung pumunta ng Japan, pumunta kayo ng July. Kasi maluwag. Sabi ko, grabe yung mga tao. Grabe yung nangyayari. Parang, hindi ka na, ang napaka-uncertain na ng panahon. And this is the time na kailangan mas lalo tayong umabot sa Panginoon. Mas lalo tayong increase our faith and finish the race. Amen? Amen. Ang tanong dito, paano na tagumpayan ni Pablo? Paano nakatapos si Pablo? Paano siya nakatapos? Ano nangyari sa kanya? Amen? Hello? Alam niyo si Pablo? Apo. Hindi. Saint Paul. Sino si Saint Paul? Yung pong ano. Oo, gusto siya, Anong pangalan niya bago siya naging Saint Paul? Ha? Saul. Oo, si Saul. O, sige, maganda na lang tayo. Ano yan kay Saul? Paano siya na-convert? Ha? Yan, galing, no? Ang the way to Damascus, ano nangyari? Nabulag. Paano siya nabulag? Tinusok. May nagbakita sa kanya. No? So, nalaglag siya. Sa kanya siguro, kabayo, ano man yun. Nalaglag siya. At ano nangyari? Siya ay, hindi mo na siya nabulag. Nagtaka siya, nagtatanong siya, sino ka? Kasi nagpakita sa kanya. May boses na rinig siya. Sabi sa kanya, Saul, why are you persecuting me? Anong sabi ni Saul? Wala lang. Sabi niya, who are you, Lord? I am Jesus Christ. You are persecuting. Amen? Amen. At pagkatapos noon, magkaroon siya ng blindness. Nabulag. No? Ba't siya nabulag? Bakit? Binulag siya. Amen? Amen. At paano siya nagkaroon ng eyesight ulit? Inutusan ng Panginoon sino? Si Ananias. No? Si sister, ano nga lang yung story? At pinay-over siya ni Ananias. No? To make the story short. Amen? Amen. At si Pablo ay nagkaroon ulit ng eyesight. Makita niya ulit. Sinadya ni Lord na bulagin siya. Bulagin saan? Sa mga maling paniniwala niya. Amen? Amen. Minsan kailangan pumunta tayo sa blindness. Doon sa darkness. Doon sa mga lugar. O doon sa mga pagkakataon. O sa buhay na natin. Minsan hindi mo alam. Masyado nang madilim. Nagdaan na ba kayo doon? Amen. O pinagdadaanan niyo na yung mga pagkadiliman sa buhay. No? At itong kadiliman na ito, hindi rin magtatagal dahil may liwanag. At the end of the tunnel, there is always a rainbow. Light. Amen? Ibig sabihin, may ilaw, may pag-asa. At dahil doon, alam niyo kung bakit si Pablo yung pinili ng Panginoon? Kasi nakita ng Panginoon sa kanya, yung parang during the time, of course, si Pablo is a Jew. Amen? Good Jew siya. Isa siyang Pariseo. Ang sabi Pariseo? Pariseo. Ano Pariseo? Parasite. Hudyo. Isang Pariseo, magaling siya. Amen? Magaling siya. At nakita siguro yun yung dedication niya sa pagiging
Sino yun? Galing talaga ni sister. Stephen. Saint Stephen. First martyr. Amen? Nandoon siya. Isa sa mga nagputos. Naipatayin si Saint Stephen. So, ibig sabihin, yung pagbalik ka sa loob sa Panginoon, ito nagsimula. And true enough, nung nagbalik loob siya o naging nakilala niya ang Diyos, talagang nagkaroon siya ng buhay. No? Na inahalay niya para sa Panginoon. Hanggang sa ay mamatay. Hanggang siya ay, makatapos ng race na sinasabi. Ng kanyang journey. Pakisabi, journey. Journey. Hindi na makalaga doon. Nung makatapos ka. Makatapos tayo. He died at the age of around 60 plus. Bata pa. Na-convert siya around 40, so mga 20 years siya. Alam niyo, ang dami yung napuntahan na lugar. He went all over. Meron siyang 3 journey. No? Meron siyang 3 journey. Kung saan siya nakakarating. At alam niyo, hindi rin siya nagpatalo. Kahit na siya ikinulong. Amen? Amen. Okay, tingnan natin dito. How did St. Paul finish the race? Number 1. He never got over grace. Pakisabi, never got over grace. He never got over grace. Araw-araw, hindi siya sumusugod. Hindi niya hinahanap yung buhay niya na walang grasya ng Diyos. Hello? Hi. Lagi ko po itong sinasabi pag kakaroon ng pagkakataon makapagsalita. 2 bagay na itong hinihingi natin lagi sa Diyos. 2 bagay. Ano yun? Yung grasya ng Diyos at sa pag-awa ng Diyos. Amen? Amen. Yung 2 tuwag natin nakalimutan. Mawala na lahat ng bagay sa mundo. Huwag na yung 2. Yung grasya ng Diyos sa iyo. At yung awa. Awa. Kailangan po natin yan. Itong 2 ito, yung hindi natin deserve. Ulitin mo, hindi natin deserve ang grasya ng Diyos. Bakit? Makasalanan tayo. Kahit na ang mercy ng Panginoon, hindi natin deserve. Kaya lang binibigay sa atin. Amen? Amen. So ito, he never got over grace. Sabi sa 1 Timothy 1 verse 15. Basahin niyo po. Here is the trustworthy saying that deserves full assent. As Jesus into the world to save sinners. Ang ganda na sinabi niya. Sabi niya, ako yung masama. Ako yung worst sinner. Hello? Hi. Ibang klase. Hindi ba ngayon baliktad? Sisihan dito, sisihan doon. Di ba? Amen. Lahat sisisihin mo, pera lang ang Sarili. mo. Kailan ito nagsimula? Sa unang magulang pa lang natin, nagsimula na yun. Di ba na nagkasala si Adan sa si Eva, tinanong ng Panginoon si Adan, Adan, ba't mo kinain? Yung pinagbabawal ko. Kasi yung babae. Ano sinabi niya? Dahil yan. Dahil doon sa babae niya. Sinisip ko, di ba? Yung babae, tinanong, bakit mo kinain? Yung pinagbabawal ko. Sinong sinisip? Ahas. So, ibig sabihin, nung umpisa pa lang, no? Naghaharap na tayo ng palusot. Palabitin mo yung katabi mo. Sabihin mo, may hindi ka sa palusot. Totoo naman yun, di ba? Amen. Amen. Kasi imagine, nung siya na nag-iisa lang, di ba pinigyan siya ng partner? Si Eva. Di ba? Yung man, binigyan ng woman. Alam niyo ba't woman na tawag doon? Kasi nung nakita ni Adan si Eva, sabi niya, wow, man! Ayun ito naman woman. Pero ibig sabihin mga kapatid, sabi nga nila, bakit si Adan pinatulog? Nung ginawa si Eva. Ba't pinatulog? Nakatulog siya. Tapos kumuha na Tadyang. bituka. Flesh. Dito, gumawa ng isang Eva. Ang sabi ng Diyos, kasi ang tao gusto kontrolin lahat eh. Ibig sabihin, matulog ka na dyan, akong gagawa, kung kailangan mo.
Amen? Ibig sabihin, anong implication nito sa buhay natin? Na lahat ng kailangan natin, ibibigay ng Diyos. Alam pa ng Diyos, bago ko pang bumigas, bago ko pang magdasal, alam ni Lord ang gusto mo, alam ni Lord ang kailangan mo. Minsan sa gabi ay natin matulog, kakaisip natin si problema, ano ba yung problema ko? Pag-isip mo ba na-solve na? Di po. Di pa. Wala din. Punta natin na, while we are sleeping, God is doing His job. Amen. While we are sleeping, si Adan kahit natutulog siya, gumagawa ang Diyos ng paraan. Hindi niya, ito kailangan ito ganito. Huwag tayong mag-aalala masyado. Amen. Amen? Amen. Huwag masyadong worry. Tingnan mo yung katabi mo. Tabi mo, ilan yung wrinkles mo? Amen? Amen. So, na hindi na, may mga bagay na kontrolado tayo, may mga bagay na hindi natin kontrolado sa buhay. Amen? Amen. Kahit yung pagpanaw natin dito, hindi natin alam minsan. Ano naman, magpakamatay ka. Amen? Kaya ang importante lang po, we live our life the fullest with God's grace. And with the grace of God. No? Basahin ko po yung anong nangyari kay Pablo. Wala din. Tagalog. Ito ay galing sa pangalawang sulat ni San Pablo para sa mga Corinthians 11:23-29. Sabi nito, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Sabi ni Pablo, para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, parang baliw. Higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. No? Sabi ni Pablo, mas maraming beses akong nabilanggo. Yun, no? Ito yung mga nangyari kay Pablo. Marami siyang beses nabilanggo. He was jailed like 7 times. 7 times siya na-jail. No? At pag inagmurong niya, mga 6 years ko siya sa loob ng kulungan. Pero, you know what? Itong mga sulat niya sa Corinth, mga Thessalonians, sa mga Galatians, alam niyo kung saan niya ginawa? Nasa loob siya ng kulungan. Yung mga letters na yun. May ibig sabihin nito kapatid, kahit nakakulong siya, gumagawa siya na gawain para sa Panginoon. Hindi siya tumigil. Ikaw iba lang yung sabihin. Lord naman eh. Naglilingkod na nga ako sa inyo. Bakit yung kapit-bahay ko na yung masama yung ugali, mas mayaman pa sa akin? But blessed na blessed sila. Bakit ako naglilingkod? Ako po'y may sakit. Bakit ako naglilingkod? Ako po'y walang pera. Bakit ako po'y naglilingkod? Yung relasyon ko sa akin, pag-ingat, may problema pa. So mataling kapit-bahay ko, masama ng ugali, bumubuo sila. Pero hindi sinisi Pablo. Panginoon, ginawa niya, sumulat pa siya. Gumawa siya. And tingnan niyo naman ang ginawa niya. Hanggang ngayon pinapakinabangan natin. Hello? Hi. Di ba ganun ang buhay? Kapag may ginawa kang isang mabuti, kahit wala ka na naman pakinabangan. Amen. No? Hello? Amen. Kaya tayo tumigil, no? Kahit natin tayo sa community, ano man yung gawin natin, magligpit man tayo dito, maglinis man tayo dito, ituloy-tuloy lang. Kasi maraming nagiginama. Amen? Amen. Kasi sinasabi ni Brother Rin na lapit, na may legacy tayo iiwan. May legacy. Amen? Hindi. Wala ako. Tutuloy natin. Nasaan ako? Ay, mas maraming beses akong nabilanggo. Yan, sabi niya. Nandiyan ba? Wala. Wala talaga. Ginugupit ng napakaraming beses. Sinagupit siya ng maraming beses. At madalas na nabingit sa kamatayan. Ilang beses, no? 5 beses akong tumanggap ng 30 siyang na hagupit, 39 lashes na hagupit mula sa Hudyo. 3 ulit akong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan pinagbabato. Pinagbabato pa siya. Sino dito yung binato na?
Grabe, ano? 3 beses din ako naranasan mawasak ang barkong aking sinasakyan. Shipwreck. Alam niyo, yung sinasakyan ng barko. Nawasak. Alam, palutang-lutang siya sa tubig. Pero hindi pa rin siya namatay. Kasi may purpose pa. Di ba? 3 beses yun. At minsan buong araw at gabi ako lulutang-lutang sa dagat. No? Sa malimit kong paglalakbay, nilagay ako sa iba't ibang panganib. Meron pa ngayon alos makagat siya ng ahas, di ba? Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Ang dami niyang kaaway. Si Pablo, ang dami kaaway. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat. Sino dito yung puyat? Wala. Payat. Wala. Wala isa nagpupuyat. No? Ano pa? At matinding gutom at uhaw. Pinamigtali mo ng buto. Kailangan mo yung bilbil. No? Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Giniginaw siya. Wala man lang maibalabal sa akin. Bukod sa lahat na ito ay araw-araw ko pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Ito maganda yung sinabi. Kapag may nangihina rin ako. Amen? Ganyan yung kamahal ng mga tao. Kapag may nakikita manghihina siya, nanghihina rin siya. Raman siya. Amen? At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko ito kinagagalit. At huwag may gumagawa ng masama, kinagagalit ni Pablo. Ibig sabihin itong binasa natin, mga kapatid, ano ng buhay niya, no? Hindi ka naman sinasabi dapat maging perfecto tayo. Of course, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. Kaya lang, yung decision niya, napakagrabe. Amen? Nung unang pumigil kay Pablo, kahit ano pa, kahit tayo minsan, Father, nakakarating, bakit? Nagpamasahe. Bakit nakakapunta? Bakit? Kasi sakit yung kuko ko. Amen? Ang daming dahilan. Hello? Hindi mo pangamayan. Parang mimili na ng mga gagawin. Amen? Okay, flagpakan natin si Lord muna. Number 2. He did not value his life more than faithfulness to God. He did not value his life more than faithfulness to God. Hindi niya inuna yung sarili niya. And according to Revelation 12 verse 11, sabi dito, pakibasa po. Rachel. They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. No? Shrink from death. Ibig sabihin, kapatid, talagang mas importante sa kanya ang sabi sa 2 Corinthians 11, 30 to 31. Wala din po dyan, sorry po. Kung kailangan kong magyabang, sabi ulit ni Pablo, kung kailangan kong magyabang, ipagyayabang ko ang mga bagay na nagpapakita ng aking kahinaan. Ulitin ko yan. Kung kailangan kong magyabang, ipagyayabang ko ang mga bagay na nagpapakita sa akin ng kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling. Alam niya ng Diyos at Ama ng Panginoong Jesucristo. Purihin siya magpakailanman. Ang pinagyayabang ni, just imagine, ang pinagyayabang ni San Luis Pablo, yung mga kahinaan niya. Tayo baliktad. Baliktad. Ikaw ba pagyayabang mo? Alam niyo ba, may sakit ako. Hindi, di ba? Talagang tatago mo. Alam niyo ba na naskam ako? Gano'n, di ba? Wala, hindi mo. Alam niyo ba na yung pamilya ko magulo? Hindi, tatago ko yan eh. Pero si Pablo hindi. Lahat mahina po ako, pasensya na kayo. Si Pablo, talaga inaamin niya yung mga kasalanan niya. Yung tao, hindi eh. Di ba? Kung bukas ka ng Facebook niyo, makikita mo,
Yung kinain niya kanina, yung pinuntahan niya yung isang araw, yung nag-travel siya rito, nag-travel doon. Sorry, hindi naman siya sabi masama. Kaya minsan, pag-isipan natin ito Yes, okay lang, makarating ka sa mga lugar na gano'n. Kaya lang, minsan tingnan din natin kasi may mga tao hindi makakarating sa gano'n. Hindi nakakakain. Hindi naman sinasabi natin, ay, paingit kayo, bahala ka sa buhay niyo. Kaya lang, minsan, gano'n na mangyari sa ibang tao, may. Di ba ano sinasabi ng tao? Sana, All. Amen? Siguro, okay lang sana. Pinakita mo nagpunta sa ganito na tapos binigyan mo pang buhay ng Diyos. Okay lang yun. Kaya naman minsan hindi, pati inalmusal niya, yung tinanghalian niya, pinost. Amen? Kasi ikaw naman, titignan mo, bakit yun nga? Ang dami yung likes. Ang dami yung likes sa Facebook. Yung face naman yung maraming bukbok. Sorry. Diba? Hindi ko sabihin lang, pinagmamalaking panglo, hindi yung mga ganang bagay. Sa babaan mo. Amen? Amen. He didn't value his life more than faithfulness to God. Mas inuuna niya natin ang Panginoon. Sige po. Next. He didn't miss opportunities to tell the gospel story. Maganda yung minsan pinagyayabang natin ng Panginoon. Ikinikwento natin yung buhay natin sa ibang tao. Why? Kasi minsan yung testimony mo, yung life testimony mo, pag narinig ng ibang tao, may kapupulutan ng aral. Hello?